So, isa pong nakakagulat mga sangkay na impormasyon ngayon ang malalaman ninyo sapagkat alam nyo ba na ang Pilipinas, for the first time mga sangkay, nakakapagbayad na po tayo ng utang. Ito po ay national debt mga sangkay ng ating bansa na nakakagulat na nakakapagbayad na po si Pangulong Marcos sa utang ng Pilipinas. So, paano nangyari ito? Nako, magugulat kayo mga sangkay kung ano po ang nangyayari sa ating bansa. Well, anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 road to 2 million subscribers na po dito sa YouTube. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ay i-subscribe po yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay, eto na mga sangkay, pang-usapan na po natin ito. Abay, nakakagulat itong nangyari. Kung titingnan po natin, ito, pakita ko po sa inyo. Makikita po natin kung paano nakakapagbayad ngayon ang government ng ating bansa sa pagkakautang. Okay? Ang namana ni PBBM na utang mga sangkay mula po kay Lapinoy, kay PRRD ay napakalaki mga sangkay. Almost trillion. Yan o. 12.79 trillion debt. Ganyan po kalaki mga sangkay. Ngayon, nadagdagan pa po yung utang na yan mga sangkay kay PBBM. Umabot po ng 16 trillion if I'm not mistaken. So, ang ibig sabihin, kung almost trillion na po yung utang ng dalawang naging pangulo ni Pinoy at ni former President Duterte, ibig sabihin ang naging utang ni PBBM ay nasa 3 trillion lamang po. Ganyan po kaliit lamang. So, paano nangyari yan mga sangkay na parang, teka lang, ang baba ng utang ni PBBM, pero ang malupit pa po dito, nakakapagbayad ang Pangulong Marcos sa pagkakautang. Ayan po mga sangkay. So, paano nangyari ito? Panoorin po natin itong video mga sangkay para po maklaruhan po tayo. Kasi alam ko, marami sa atin magtataka din. Teka lang, ngayon lang ito nangyari Kung si Pinoy at si PRRD, puro utang, ito naman, nakakapagbayad na ngayon. Tingnan po natin. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. The government increased its debt payments to 1.86 trillion pesos as of October, paying more than 90% of its obligations for 2024. Isang tanong ang bumapalot ngayon. Bakit si PBBM lang ang nakakagawa nito? Nakakakuryos, hindi ba? Sa lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas, tila may isang pangalan na muling napipigyan ng bagong sigla ang ekonomiya, nakakapag-ayos ng utang ng gobyerno, at tila sinusundan ang yapak ng kanyang ama, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit nga ba sa lahat ng naging leader mula noong panahon ni Ferdinand E. Marcos Sr., tila si PBBM lang ang nakakagawa nito? Ano ang sikreto niya? At higit sa lahat, paano niya ito nagagawa sa kabila ng tila imposibleng sitwasyon pinampambansang utang noong panahon ng martial law? Oo, lumaki ang utang noong panahon ni Ferdinand E. Marcos, pero ginamit ito para sa malalaking proyekto tulad ng mga dam, kalsada, ang Pan-Philippine Highway, mula Apari hanggang Ulo, at iba pang mga infrastruktura na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Subalit matapos ang kanyang administrasyon, naging iba ang usapan. Sa ilalim ni President Cory Aquino, lumubo ang utang. Gayon din sa administrasyon ni Ramos, Estrada at Macapagal Arroyo ay umakyat pa rin ito. Hindi rin ito naawat sa ilalim ni Pinoy at lalo pang tumaas noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa Build program. Kaya nga maraming nagsasabi, hanggang kailan tayo magbabayad ng utang? Pero ito na nga ang nakakagulat. Ito yung mga sangkay kasi, sa Pilipinas po, ito yung nakakalungkot
na side. Utang lang po tayo ng utang, hindi po tayo nakakapagbayad. Parang ano mga sangkay, no? Parang lugi eh. Kasi yung mga negosyante, uutang yan, hindi para malubog sila sa utang, kundi para po maliban sa may pambayad sila sa utang mga sangkay, kikita po sila. Dito wala po mga sangkay. Utang lang po ng utang. Wala pong resulta mga sangkay. Nagkakautang lang po tayo. 'Di ba? Ngayon si PBBM iba. Bukod sa nangungutang siya, nakakapagbayad po siya ulit ng mga inutang. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tila unti-unti nagiging posible ang imposible. Sa datos mula sa Bureau of Treasury na itala na ng administrasyon ang pagbabayad ng 91.6% ng kabuuang utang para sa 2024. Isang record na mahirap pantayan. Sa simpleng salita, hindi lang utang ang binabayaran ng administrasyon, binabawasan din ito ang pasanin ng susunod na henerasyon. Correct. Hindi lang basta bayad utang, kundi pinapababa rin ang interes. Sa loob ng 10 buwan, ngayong taon, ang nailaan 1.22 trillion pesos. Ang nailaan para sa amortization, isang 27.3% na pagtaas mula noong nakaraang taon. Ang interes lumago ng 23%, ngunit ito'y bahagi ng mas malawakang plano para maibsan ang pangkalahatang utang. Ngayon, balikan natin ang mga nakaraang administrasyon. Bakit hindi nila ito nagawa? Ang totoo, nagkaroon din sila ng pagkakataon. Pero tila kulang ang political will o tamang estratehiya. Pero sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na may sistema at disiplina. Kaya't marami ang nagtatanong, ito ba ang pamana ng isang Marcos? Pero teka, paano niya ito nagawa? Ano ang kakaibang formula na ginamit niya na hindi naiisip ng iba? Paano na ibabalik ang tiwala ng lokal at dayuhang kreditor habang napapanatili ang pang-ekonomiyang kaayusan? Ang sagot, ang pagpapatuloy at pagbabago. Sa simpleng salita, nagkakaroon ng continuity sa mga magagandang programa ng naunang administrasyon tulad ng Build program ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may dagdag na reforma sa fiscal management. Tila natutunan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ang simpleng pagbabayad ng utang ay hindi sapat. Kinakailangan ang husay na pagpaplano, tamang alokasyon ng pondo at tiwala mula sa mga Pilipino. Kaya kung iniisip mong pare-pareho lang ang mga naging Pangulo ng Pilipinas, mag-isip kang muli, kaibigan. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang tila sumusunod sa yapak ng kanyang ama na may layunin, na may malasakit, at higit sa lahat na may disiplina para sa isang mas maliwanag na bukas, ang bagong Pilipinas. Okay. So that's it mga sangkay. Nakakapagbayad at bakit nakakapagbayad mga sangkay? No? Iyan po yung malinaw na tanong eh. Bakit kaya nakakapagbayad? Ayan po, ito po yung ebidensya mga sangkay. Oh. Ayan. Nasa-settle ng ating gobyerno mga sangkay yung mga pagkakautang natin. Mga inutang po nila PRRD na pagkalaki-laki mga sangkay. Magulat na lamang po tayo, binabayaran na pala ni PBBM. So bakit? Alam nyo itong nangyayari ngayon mga sangkay, hindi po ito alam ng marami sa atin. Ngayon, kapag nalaman po nila, sasabihin nila, yung iba dyan sasabihin, kaya nakakapagbayad ng utang dahil binenta yung ginto. Pwede. Pwede mga sangkay. Yung pagbenta ng ginto, pwedeng pinambayad sa utang. Tandaan din po natin, nung time ni PRRD mga sangkay, may mga binentang ginto. Napakarami din. Nakapagbayad ba ng utang? Ngayon mga sangkay, pakatandaan din po natin na ang mga Marcos, mayroon po silang unexplained wealth kung tawagin or ill-gotten wealth. Pero Marcos wealth talaga ang totoo dyan mga sangkay. Noon pa man, hinahanap na po nila yan. Ayan sobrang dami po dyan mga sangkay about sa balita, about sa tinatawag nilang ill-gotten wealth. Ito, what happened to the Marcos millions? Actually, hindi lamang po yan millions. Ang dami po niyan. So, kahit international media, alam na alam po yung kasaysayang ito. Dahil marami na pong mga termino, marami na pong mga naging pangulo sa ating bansa, mga sangkay, yung sumubok
nakunin ang mga kayamanan ng mga Marcos doon po sa mga nakatagong mga bangko. Kung hindi ako nagkamali, 170 or 180 banks. Correct me if I'm wrong, no? Ganyan po kadami mga sangkay. Sa madaling sabi, hindi po magnanakaw ang mga Marcos ng ginto o hindi po magnanakaw ng pera ang mga Marcos kung ganito po ka, Diyos mio marimar, hindi na po maarok ng utak natin ang ganitong klaseng kayamanan ng mga Marcos. Tingnan nyo, oh. Ito, isa lamang po ito mga sangkay. Sinasabi po nilang tinago. 'Di ba? Tinago daw po ng mga Marcos itong pagkalaki-laking pera. Pero hindi, guys, isa lamang po yun sa napakarami. Pinakita na po yan kay Mel Tiangco ni Imelda Marcos noon. Kung mapapanood yung mga sangkay, yung documentary na yun, nandun po mga sangkay. Nakahilera po doon yung 300,000 mahigit na mga dokumento patungkol po sa Marcos Wealth. Ang tanong dito, ano ba to? Ito na ba yung Marcos Wealth? Kaya nakakapagbayad po tayo ng utang? Nakakagulat mga sangkay, no? Tingnan nyo po. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.